Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, kung maari po, sana pakinggan niyo po muna sa ating mga kakapanampalatayang Islam. Especially ito pong aking napaka napakasimpleng mensahe. Para po sa aking mga kapatid na duat. Ikaw man ay may malalim o malawak na maraming alam sa mga bagay na tungkol doon sa pagdakwa, pagpapalaganap ng Islam. At o kaya ikaw man ay may konting kaalaman pero ikaw ay may kakayahan o kaya may lakas o kaya ikaw ay isa sa mga gustong tumulong o kaya magkusa voluntarily na magdakwa o magpapalaganap ng Islam. Mapa-imam ka man, ustad, alim o kung ano. Meron lang pong mga bagay na dapat nating tandaan. Ang isa na nito ay ang mga nalalaman natin ng mga bagay-bagay na dapat gampanan ng isang Muslim. At kapag siya po ay bagong pasok sa Islam o kaya bago pang magpa-practice ng mismong gawain ng ating mga activities o mga responsibilities, mga wajib na dapat gawin sa ating pananampalataya, ay hindi po yan agad-agad makayanan ng ating lakas ng ating kasi syempre lalo na at kung ang iman pa lang ay kung ang mga may lakas na iman ay makukuha pa ng tukso o kaya let's say ang iman ay pataas pababa na hindi natin makokontrol, minsan malakas ang iman mo, minsan bumaba siya at hanggang pati halos mawawala o natatamad ka. Ganon po sa mga baguhan natin, lalo ng mga kapatid nating balik Islam o kaya yung mga Muslim nga pero ngayon pa lang nagising sa pag-demonstrate o kaya pagsagawa ng mga kautusan ng Islam, ay hindi po yan basta-bastang ganon magagampanan. So huwag nating ipilit, huwag nating ibuhos agad-agad na kailangan magawa, kailangan maisatupad ng isang mananampalatayang Islam ng lahat ng mga gawain na kailangang gawin, dahil hindi po yun ganon kadali. Alam naman natin. So yung mga iba rin na mga halimbawa, itong mga scholars natin na may natapos o kaya nagtapos sa mga institution, maahid o kaya kulliyat o kaya jamiat, na kung saan natutunan o nalalaman nila ang kabuuan ng kautusan ng Islam at gusto nilang ipenetrate ng ating mga sibilyan na mga Muslim na bagong pasok pa o kaya bagong practice pa. So tandaan po natin ito bilang paalala lang na hindi po ito makayanan. At sabi nga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sabi ng Allah, la ikraha fid din, at walang sapilitan sa Islam. So kung ano lang makakayanan. At gaya ng ako ay natanong ko to sa isang sheikh ng aming ustaz na si Sheikh Abu Basir. Siya ay taga Yaman, Yemen. Nang nagle-lecture, tapos may masala na kung saan na medyo nagkaroon ng shock o nagkaroon ng pabigat, or kung nakalimutan ko lang yung eksaktong case o kaya eksaktong masala. So tinanong ko, Sheikh, sa pagka nangyaring ganito, alin ang susundan natin? At ngumiti siya, tumawa at lumingon sa akin. Ang sabi, al-afdalu al-ashal. O kaya ang sinabi niya, al-afdal al-aisar. So ibig sabihin, ang pinakamas mabuti at mainam mong gawin yung magaan na makakayanan mo. So wag natin ipagsapilit, wag natin ipilit ang mga bagay na hindi makayanan. Pero sa mga baguhan o kaya sa mga tinatamad o kaya sa mga taking for granted lang ang pagka-Muslim, wag naman pong abusuhin ang ating relihiyon, dahil siyempre lahat ng gawain na pinapractice natin ay yun ay pagkakuhanan natin ng gantimpala. Yun ay reserve o kaya yun ang kung baka yun ang ating deposito na mga kabutihan o kaya mga ajar, balas o kaya
gantimpala o kayang premyo na matatanggap natin, makukuha natin mula sa mundo hanggang sa kabilang buhay, inshallah. So yung mga bagay na hindi natin kaya, at least wag naman na maging magkasala tayo dahil sa pag-iwan o dahil sa pagpabaya. At least wag naman abusuhin masyado dahil kung may mga madhab, may mga magsasabi na ito ay magaan at ito ay pwede dahil ito ay magaan lamang, at dahil syempre ang masala ng mga madahib ay depende rin minsan sa weather, sa area. So kaya yun, lalo na sa atin dito sa Pilipinas, gaya ng mga masala ng pagpahid o kaya pagpunas sa medyas, mas'al alal jawrab, yung mga ganyan. Ayun, may mga pabatas, may mga dapat intindihin kung saan, kung baka ang sabi nga ng aya, ang sabi ng Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kung ano ang binigay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung anong sinasabi niya, yon ang susundin nyo, at ang kanyang pinagbabawal ay yon ang iiwasan nyo. So ang usaping madahib, so meron magsasabi na ganito, meron magsasabi ng ganon. So kung saan tayo, gaya ng tayo ay nasa Pilipinas, magkaiba tayo ng sinusundan, kunyari gaya doon sa mga Muslim sa China, sa Russia, bakit? Kasi sa mga weather natin magkaiba, sa mga lutong pagkain natin magkaiba. Pero yung basic na tinuturo ng Islam, hindi tayo pwedeng lalabas doon sa katuruan ng Quran at ang ahadith, sa mga kasabihan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi naman ibig sabihin nito na ang sinasabi ko ay pagaanin natin, madaliin natin, simplehan natin. No, hindi po. Ang ibig ko lang sabihin, tingnan natin according to the area, according to the weather, according to the situation, according to tawag nito, environment. Ayun. So, pero yung pagsunod natin sa mga kautusan ng mga practices na dapat gampanan ng isang Muslim, ay nandoon tayo. Yun nga lang, ang magkaiba ay ang paggawa depende sa, kunyari, mayroon sinasabing Hanafiya, mayroon sinasabing Malikiya, mayroon sinasabing Hanabila, mayroon sinasabing sino pang isang madhab. So, halimbawa, ito na lamang sample natin. Halimbawa sa pagtakbir, sa pag-pray natin, sa salat. Yung iba, pag magtatakbir at magpapatihana, nakalagay ang kamay dito. Okay. Ang iba naman, meron pababa. At ang iba naman, meron nakaganon lang. So lahat ng mga ito ay sinasabi ng mga fuqaha, ng mga madhab na pwede. So wala nang kailangan pang diskusyon doon kung saan tayo komportable. Sige, dahil pwede naman, may madhab. Pero hindi na kailangan sasabihin mo dahil yun ang napag-aralan namin, yun ang tinuturo sa amin sa jami'an nito, ay kailangan naka ganito, ganyan. Hindi na, kasi syempre may madhab nga na sinusundan kung saan tayo komportable dahil walang pagpapahirap. Hindi pwedeng ang pagpapahirap at pagpapabigat sa Islam. Ang kailangan kung saan ang makakayanan ng bawat isa sa atin. So yun lang po, at isang paalala lang, at nagmamalasakit syempre sa ating sa kakapanampalataya. Inshallah by next month na siguro, next year, magsimula tayo kumukuha ng mga ara ng jumhur o kaya ng wasati, yung mga nasa moderate na makakayanan natin. At dahil mahirap naman din kung gagawin natin ng isang bagay na sumobra, at hindi rin pwede ang kulang hanggat maaari makakaya natin gawin. So yun ang susundan natin, inshallah, hanggang sa muling pag-uusap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.